I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Number one, this committee is in receipt of deed of absolute sale ng kondo ni Maricel Soriano. So, andito si Miss Marjorie Casiban. Ma'am, can you expound on this? This is coming from you. Yes, from your Your office. Honor. Good morning po. Good morning. So, the deed of sale was executed first day of August 2012. Am I correct? Correct po. So you confirm this? Yes, correct po. And Jonathan Morales, the information you received from the confidential informant was sometime March 2012. So, inamin naman ni Inamin naman ni Maricel na siya occupant ng building ngayon, but the informant went to you March 2012. Nabinta ang kondo August. August. August 1, 2012. So just for the record, And yung information na binigay niya sa iyo, I presume hindi yun nangyari on the day that he reported it to you. It should be happening before. Yes. Okay, thank you. And another point is that this committee is in receipt of a letter coming from Attorney Paquito Ochoa stating therein that hindi siya maka-attend sa hearing natin dahil may sakit siya. And meron siya kasama, may attached dito na medical certificate from St. Luke's Medical Center stating that COVID-19 PCR viral RNA detected, interpretation positive. Positive daw siya sa COVID kaya hindi siya maka-attend. So, sana kung hindi siya kung naka-attend siya ngayon dito, baka kung natapos natin itong in-entertain itong mga resource person na kailangan natin tanungin at kung nandito sana siya, baka I could have adjourned this hearing after today's hearing. But bigyan pa natin siya ng tsansa. So, kumsik, ilang araw ba bago mag-negative sa COVID? 5 days. 5 to 7 days, sir. So, okay lang kung bigyan natin si Secretary Ochoa ng 1 week? Ha? DOH. Sino taga-DOH dito? Walang DOH. So, we will be giving Attorney Paquito Ochoa 1 week to recover from COVID. And we have already sent to him 2 invitation letters. So, by this time, you issue subpoena for his attendance before this committee. Kung hindi pa rin siya mag-attend, baka a warrant of arrest will be issued by the Senate kung hindi siya magpakita. Ha? Just for the record, dahil mahirap yung iniiwasan tayo. Well, in-acknowledge natin, positive siya sa COVID, ha? Kaya bigyan natin siya ng another 1 week. Kung nandito sana siya, baka tapos na itong hearing na ito. Mr. Chair, Yes, go ahead. is this committee going to conduct another hearing next week? Yes, next week. I thought this is the last hearing, Mr. Chair. Yeah, kung nandito sana si Paquito Ochoa, I could have decided to adjourn this hearing. Pero mahirap yung hanging tayo, Your Honor, kailangan humarap siya dito sa ating committee. Kaya para matapos natin dito. Yes, Mr. Chairman, Senator Tolentino. maybe ask Yusek Vasquez, may paraan ba another alternative, not in congressional hearings but in trials, court trials, take the deposition or what? Ano bang Actually, pwede mo i-suggest? Thank you for the opportunity to make a statement again, Your Honors.
Actually, there are ways of facilitating testimony taking short of physical face-to-face. Yes, I know that. I know everything. I know everything, but I want him to be present physically here. Gusto ko lang mahirap yung magtatanong tayo na wala siya doon sa harapan natin. Kaya nga, nag-volunteer yung iba na online daw sila mag-testify, but I don't allow that. As far as this committee is concerned, we do not allow online attendance. Kailangan nasa jurisdiction sila ng committee na ito before we can take their statements. So Mr. yun ang Mr. akin. Major Honor. Thank you. Mr. Chair, may I know Yes. the circumstances why the presence of the former executive secretary is needed here? He was I'm not defending him because Yeah. you know naman, he's the former executive secretary of President Aquino. Yes, number one, he was mentioned in the deposition of Jonathan Morales that the operation was halted, was disapproved by former Deputy Director General for Operation Carlos Gadapan per orders of the then Executive Secretary Paquito Ochoa. So yun lang naman i-confirm natin sa kanya para because we are trying to establish here kung talagang totoo yung sinasabi ni Jonathan Morales. Well, Mr. Chair, as far as I am concerned, these are all hearsay, and you cannot believe in all the alibis or the imagination of this particular resource person, Mr. President. Yes, Mr. I am Chair. taking your position on this matter, Your Honor, but when you say hearsay, wala siyang personal knowledge. So let us define now what is personal knowledge. Personal knowledge is talagang siya ang nakakaalam. Siya ang nakakaalam, di ba? So, right here, right now, I presume, hindi ako abogado ha, hindi ako abogado, ordinaryong pulis lang po ako. Pero ito ang interpretation ko. Jonathan Morales has no personal knowledge as far as the action of Paquito Ochoa of stopping the said supposed to be surveillance and casing operation to validate that information. But he has a personal knowledge as far as that information is concerned. So, when we talk of personal knowledge, alam niya yung impormasyon. So, personal knowledge pa rin yan because nakausap niya si Gadapan na sabi niya, pinahinto itong operation natin, disapprove ko dahil ayaw ni Executive Secretary Ochoa. So, may personal knowledge si Morales of that information. Pero wala siyang personal knowledge as far as that incident is concerned. Na pagbigay ng order ni Ochoa na i-basura yung operation. So, yun lang sa akin. Hearsay, pero pag sabi natin personal knowledge, may personal knowledge siya as far as that information is concerned. Kaya nga, pinapatawag natin ngayon, at na-intriga lang ako, Your Honor, kasi pangalawang imbitasyon na natin ito, ngayon may COVID siya, so pangatlong imbitasyon natin dito, ay subpoena na. I don't think the Senate will question my actions as far as this hearing is concerned because kailangan ma-maintain natin yung credibility ng Senado na kapag tayo ini-snub ng ating mga resource person na very sensitive information na dapat makuha natin galing sa kanya, ay hahayaan na lang natin siya off the hook. So, that's the opinion of the chairman of this committee. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank Mr. you. Chair, don't get me wrong. I am in full support of the decision of the committee chair, and I will continue to support the decision of the chairman of this particular committee, Mr. President. Thank you, Your Honor. I know you're very supportive. Mr. Chair, can I give my opening statement, if I may? Yes, you may deliver your opening statement. Thank you. Mr. Chair. Sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng committee to, nais ko lamang pong bigyan linaw ang ilang mahalagang bagay para sa ating publiko.
Ang pagsiwalat ng mga di umano'y dokumento mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, kung mapapatunayan na wala itong kabasehan o katotohanan at pawag gawa-gawa lamang, ay sumasaklaw sa privacy concerns, due process at reliability of information. Ang pagbanggit ng mga pangalan ng mga individual na di umano'y sangkot sa paggamit ng ilegal na droga ay maaaring maglagay sa panganib ang kanilang buhay at may turing na paglabag sa kanilang pribadong buhay. Ito rin ay usapin na may kinalaman sa tinatawag natin due process at presumption of innocence, lalo na kung hindi ka mapapatunayan na sangkot sila sa anumang krimen sa ilalim ng tamang proseso ng batas. Maaring biktima rin sila ng maling interpretasyon o maling pag-uugnay sa usapin ng illegal drugs. Maaari rin na magdulot ito ng political repercussions at magamit na instrumento sa pamumulitika. I am here to extend my full support as one of the vice chair of this committee to the esteemed chairperson conducting these committee hearings. It is our collective responsibility to unearth the truth behind the purported PDEA leaks and utilize it to shape effective legislation. My colleague and I are committed to achieving this objective through a diligent and impartial approach. Ang paksa ng pagdinig ay hindi umano'y PDEA leaks, pero sinabi ng mga opisyal ng PDEA na walang ganitong pangyayari. Sinasabi ni Morales, meron daw. Nasaan po ang ebidensya? Isa sa mga natutunan ko sa pag-aaral ng batas ay ang legal maxim that he who alleges has the burden to prove this. Maliban sa mga statement ni Morales, ano pang ebidensya ay pinakita niya? Wala po. Mr. Chair, dinidinig natin ang testimonya ng isang witness na naharap sa mga criminal complaints sa isang lokal na hukuman at kabilang dito ang paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code, ang batas na nagtatakda ng parusa para sa mga tao nagbibigay ng peke o maling testimonya laban sa isang akusado at kasalukuyan itong nakapending sa MTC San Fernando, Pampanga. Bilang mga senador, meron tayong malalim na responsibilidad na atiyakin ang katotohanan sa mga pahayag ng mga individual na tumatayong testigo o resource persons natin. Ito ay hindi lamang tungkulin natin bilang mga mambabatas, kundi isang moral na obligasyon. Walang puwang sa ating mga pagdinig ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan o gumagawa ng perjurious statements, lalo na't nanumpa sila sa nagsasabi na pawang katotohanan lamang. Sa bawat pagdinig na sinasagawa natin, layunin natin hindi lamang ang paghahanap ng katotohanan, kundi maging ang pagbibigay ng hustisya at pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga kababayan. Sa mga bumabatikos sa akin na wala raw ako moral ascendancy para lumahok sa pagdinig na ito dahil ako raw ay convicted ng hukuman, nais ko lang bigyan din na ang pagdalo ko dito ay pagtupad sa akin tungkulin at responsibilidad bilang inyong senador na inihalal ng 15 milyong botanteng Pilipino na naniniwala sa aking kakayahan at nagtitiwala na kaya kong gampanan ang mga responsibilidad bilang isang lingkod bayan. Huwag kayong maglala. I am a man of conviction. Tungkulin ko na gampanan ang iniaatang na responsibilidad at mandato ng taong bayan. Hindi ako titigil sa pagtupad ng aking tungkulin kahit pa may ilan dyan na inaatake ako ng personal. Ang ating paglahok sa mga pagdinig ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang tungkulin ang ating sinumpaan. At kasama sa ating sinumpaan bilang mambabatas ay pagpapanatili ng integridad at tiwala ng ating mga kababayan sa ating institusyon. Hindi ito tungkol sa personal na interes, kundi tungkol sa paglilingkod sa bayan at pagpapalakas sa mga institusyon ng ating demokrasya. It is crucial that our legislation
the best interests of the Filipino people. And I call upon the Senate Public Order Committee to uphold its duty to the Filipino people by exercising due diligence in verifying the veracity of information presented before it and by refraining from legitimizing falsehoods and fabricated stories. Mr. Chair, before I continue, I have a witness, a surprise witness, who can maybe give some inputs because his name was mentioned during the first or the second hearing, and I want also to, with the permission of the chair, to call his attention and maybe to give some inputs and to corroborate what some of the resource persons and I myself to corroborate all the statements that I said during the last hearing, if I may, Mr. Chair. Yes, Senator Jingo Estrada. For the record, yung witness na iharap mo ay hindi yan kasama sa mga invited resource Recording in person progress. by this committee. But then again, as I have said, I am for ferreting out the truth. Thank you, Mr. Kahit Chair. na wala yan siya sa, hindi siya invited na resource person, but since dinala mo siya dito, I am willing to hear him. Huwag po kayo mag-alala. But then again, before you proceed with the presentation of your witness, I just would like to react on your opening statement that yes, I would like to thank you for those reminders. Reminders coming from a esteemed veteran colleague of the Senate. Alam ko mas marami kang alam kaysa akin. So I am taking all your advices, and rest assured that as the chairman of this committee will not go overboard. When you say that I am entertaining, I am legitimizing falsehood, I would like to disagree that we are not entertaining. But thank you for this reminder. Hindi naman, kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing to hear everyone para pakinggan natin sila. Wala po tayong hidden agenda dito. It's up for us to evaluate yung mga sinasabi nila kung totoo ba yan o hindi. In fact, si Morales mismo, meron siyang mga sinasabi na pinapaniwalaan ko, meron din siyang sinasabi na medyo alanganin ako. That's just to set the record straight. And rest assured, I will do my best as the chairman of this committee na hindi magamit itong committee na ito for any hidden agenda or any political or personal agenda ng ibang tao. Tataya ko ang buhay ko dito sa hearing na ito as far as objectivity and neutrality is concerned. That's all. You may proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman. Senator Tolentino is seeking the floor, if you may allow. Go ahead, Senator Tolentino. Even without inquiring as to the nature of the testimony that would be given by the surprise witness, may we know, Mr. Chairman, kung nakapanumpa na ba yung surprise witness? O wala pa dito? Wala pa. Surprise nga. Surprise nga. So, therefore, you're not objecting, huh? You're not objecting to the presentation of this witness? We rely on the ruling of the chair. Well, I rule in the spirit of transparency and fairness. Kahit na hindi ko siya invited, since siya ay invited ng ating colleague din, pakinggan natin. I'm willing to hear. I rely on your ruling. I'm not so sure about the sentiments of Senator Escudero here. You want to share your sentiment? By the way, I would like to acknowledge the presence of Senator Escudero and Senator Bungo. Thank you very much, Your Honors. Mukhang dumadami na akong kasama dito. Lumalakas na yung loob ko. Andyan na kayo. Marami na akong reinforcement. Thank you. Please. Probably conditionally, Mr. Chairman, because I want to be surprised too. I don't know the nature of the testimony to be given by the witness of Senator Jinggoy. But I'm willing to go along with the chairman's ruling to allow this witness for the meantime. Well, thank you. As I have said, no holds barred ako dito. Kahit sino.
pakinggan ko. That's why we have a hearing, para pakinggan natin. Senator Jinggoy, before you continue, you want to say your... Okay. So please, Senator Mark, may opening statement ka? Okay, go ahead, Senator Jinggoy. Mr. Chair, thank you very much. Gusto mo? Ano? Pwede natin unahin yung St. Luke's, baka habang hinihintay natin yung ating witness. Yes, unahin natin yung St. What Luke's. about St. Luke's? Anong tanong natin dito? Ha? Tungkol dun sa Drug test na? time ano? Yung 2 minutes na drug test. Yes. Sino yung nagsabi ng 2 minutes? Ikaw yun, Morales. Oh, St. Luke's. Your Honor, yun yung nakalagay doon sa sa report doon. Yes, nabasa ko. Thank you. St. Luke's. Maybe St. Luke's natin? Doktora, no? Yes, sir. You were the one who signed this? Yes, sir. Can you just explain before the committee ano raw yung kinocomplain nila yung 2 minutes lapse or 2 whatever? minutes and 54 seconds. Yeah, before you answer the question, please introduce yourself para malaman namin yung qualifications mo, ma'am. Please Good go ahead. morning po. I am Dr. Maria Cecilia Lim. I am the laboratory head of the drug testing. Before that, Doctor, I'm sorry to interrupt, Mr. Chair. Can we have our surprise witness be seated here? And he is the former PDA chief. Of course, you know him very well, Mr. Chair. Yes, in fact, another former PDEA chair here, PDEA Director General, General Kakdak, may former senior officer in the PNP. Kahit na may sakit siya, pumunta siya dito. Inoperahan siya sa likod, pumunta siya dito. So, thank you, sir, for coming over. Thank you. You did not let me down. Thank you, sir, for the invitation. And also, my upperclassman, the former officer of the PNP, General Pilisardo Serapio. Sir, thank you. Again, you didn't let your underclassman down. Thank you for coming over. Salamat, sir. Chairman, point Yes. of order, Mr. Chairman. Huh? Point of order. Yes, go ahead. Where do we start? With the surprise or... St. Luke's muna. St. Luke's muna. Please continue, ma'am. At saka yung... sige. Go ahead. Continue. St. Luke's. So, head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. Oh, yan na So, guys, yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na mawawala yun, negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So, we can get, 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds, may resulta na. So, yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Correct? Yes, sir. Okay, we May have linya ba answered. lumabas, Doktora? Um, Good morning po. Please identify yourself. I'm Jereza Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So, as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So, sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So, dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative. Yes. Negative. Yes po. Alright. See? O, ano na? Mga DDS. Ano ngayon? Will that satisfy everything? Mr. Chairman. Yes, Negative si Pangulong Marcos Mr. Chairman. Jr. go ahead, Senator Escudero. Permission of Senator Jinggoy. On this point, Dr. Fernandez, and to Ms. Reyes, yung 2 minutes and 54, 57? 54. Ito yung oras na lumipas mula nung
inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Ito po ay drug test kit para pong pregnancy test kit or So, parang para yung ginaganon-ganon? COVID. Hindi naman po. Ida-drop mo lang yung urine sa one end, tapos hihintayin mo na lang siya. So, wala hindi, po makina. hindi ito yung kabuuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang. Yung transaction time po is the specimen collection. So, pag abot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng, Wala pong rule ng DOH. hindi pwedeng mas mabilis kesa, ano yung 5 minutong binabanggit niyo po kanina? Yung drug test kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po, pwede niyong basahin. Now, I remember the press con of then Executive Secretary, no, he was not yet Executive Secretary at that time, he was about to be, Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine lang po ang pinagawa. Opo, Hindi po kasama ang iba. hindi po. Yung resultang yun po ba isinapubliko? Ano daw? I saw it on GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. Is what? If I may Anong galing answer, po sa amin? if I may answer, Senator Cheese, this was widely publicized in 2021, if I may recall, if my memory serves me right. So it was publicized, ma'am. Si Katunyeng nag-interview niya. It didn't come from St. Luke's. It We do came not from know. the person tested. Yes. So, Personally. Mr. Senator Chis, yung drug test na ito na pinag-usapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Yung ba ibig mong sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then, Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa shabu. Iba rin Iba po. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Ah, Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na itest nyo ako sa cocaine? Itest niyo ako sa Cebu? Itest niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng itest niyo ako sa cocaine. Itest niyo ako sa Cebu. Itest niyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo. Please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dahil ko ito sa in-applyan ko ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit? And possess firearms. Meron din pong required random testing for secondary and collegiate level student. Random testing Ang tinatanong ko po yung nag-a-apply para sa permit to carry firearm? Yes, kailangan po yun. Kailangan po na Lahat po ba ng droga tinetest? shabu and marijuana po ang Pag nagko-cocaine ako, apply ako ng lisensya, pwede. maring makalusot po kasi po yun po yung yun po yung To emphasize with the chairman's point, See that? So, for license to carry firearm outside of residence, ang tinetest lang po ng PNP ay shabu at marijuana? yan po yung predominant. Yes or no, sir? Meaning, apparently there are different tests. Yes or no, sir? Recording in yes, Your progress. Honor. Number 2, drug test for driver's license. Ano lang po yung tinetest? Ganun din po. Your shabu Honor, lang. shabu and marijuana, for marijuana. And marijuana. So yan po yung nire-require ng gobyerno sa mga pagkakataong nire-require ng drug test? Yan, kasi po yan, iba-iba pong reagent na ginagamit dyan eh.
At itong shabu marijuana being the predominant drugs na ginagamit natin, yan po yung marami na tayong reagents. Sir, saan po nakasulat yan? Nasa buwan marijuana lang ang test natin? Wala naman po, pero yan po yung practice na ginagamit natin. No, on the part of PIDEA and especially on the part of the Dangerous Drugs Board, you are the part, especially the DDB, which is policy making. I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isa subject for confirmatory at Sir, dito po malalaman. Sir, I agree, sir, but my question is, where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? San po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganung policy. Yan lang po yung ginagawa siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Pero yun nga po, dun sa secondary testing po, dun sa confirmatory testing, dito po malalaman kung anong drugs yung na-detect dun sa initial screening. Perhaps this is another gap the good chairman and the committee can look into, Mr. Chairman. Why is it that it's only the tests for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap. Di ba dapat kung nagtitest tayo, gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. But the point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest, lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. And I remember that time, I think this test was done in November, and issues were being raised with then candidate Bongbong Marcos that these issues were raised to against him. That allegedly he was a cocaine user, and that's why at that time they conducted these tests to answer in light of the political perhaps weather at that time. Exactly. The issues being raised against him, although Yes. there is no legal requirement for a candidate to do a drug test. Tama. That was attempted at some point in time in our history to require a drug test, but the Supreme Court unfortunately struck it down as an additional requirement for elective office, which is not allowed under the Constitution. Unfortunately, sana nga ni-require yun, pero hindi. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Applying a higher... Politically, hindi yan makakalusot because that's unconstitutional. Just to set the record straight, because people are listening to us right now. Sabi ni Bato, kailangan daw ng ang committee niya is in aid of legislation. So we are waiting for legislation na pwede niya ma-come up after this hearing. So kung mag-propose tayo ng ganong legislation requiring candidates to undergo drug test, sigurado, according to Senator Chis Escudero, that's unconstitutional. So hindi talaga makalusot yan dito. So please, you are listening right now, yan po ang explanation. But nothing prevents the chair and the committee from instructing the DDB from coming up with relevant policy as it is its job under the law. Yes. So far as the type of tests to be conducted whenever drug testing is required, as the case may be for the issuance of a driver's license or for the issuance of a permit to carry a firearm outside of residence or any other circumstance the executive branch may necessitate. Thank you. Pati yung random drug test, nag-random drug test tayo sa Senado. I'm also curious, Recording in progress. Test sa random drug test? Baka naman pili lang din. So again, I urge the DDB, come up with policy guidelines with respect to these things. Required and random drug test. Alam mo yung droga itetest natin. Alam mo yung random drug test, Mr. Chair, Senator Chis Escudero, lalo na sa PNP, nung panahon na bata pa kami, ang random drug test, mahal yan kasi. Nung panahon, magastos talaga yan. Magpa-drug test ka ng maraming tao. Ang ginagawa ng mga commander namin, pinipili lang yun. Random ko no ha. Pero pinipili yung mga mukhang adik na pulis. Ikaw.
mag-drug test ka. Volunteer na cocaine ang ipapates. So, result, negative. Further questions, bakit 2 minutes? Sabi niyo, possible. Kayang-kaya, 2 minutes. Yes po. Okay. So, that's it. Thank you for your cooperation. See guys? Maraming salamat. Hindi ito Negative. imposible, ha? Posibleng-posible talaga. Yes po. Thank you. Negative Thank you ang for that. Pangulo ng Pilipinas. Senator ano Jinggoy, na ngayon? Maybe we can excuse the doctors from St. Luke's already. Masyado Since they have kayo already nagmamagaling. answered Si our Digong ang questions. pa-drug test nyo. Unless others can Baka positive will ask yun. some questions. Hirap sa inyo eh. Oh, di malinaw? Negative ang Pangulo? Sandali lang, ha? Ay, sus. Sandali lang. Si dating Presidente Duterte Okay, ang pa-drug test nyo. Senator Jinggoy, if I may, your excuse, ma'am, kayong taga St. Luke's, the issue about you is already finished. Recording in Thank you. progress. Senator So yun mga kababayan, narinig nyo po yung kabuuan ng story or tatanong, pag-iimbestiga tungkol dito sa pinapakalat ni Malukaluka at ni STL Jukebox King na barya, hulugan si Mulalis ninyo. Yung sinasabing 2 minutes video ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan ito po guys, last 2021-2022 nung running for president ang Pangulo, nung eleksyon po ito. Alam nyo kung bakit kuken? Ito guys ha, linawin ko lang ng bahagya. Kung bakit kuken? Kasi yung kuken na yan po ang ibinibintang sa kanya ni Digong. Nung last election, sinisiraan niya na si Pangulong Marcos Jr. Na sinasabi niya nung last election, si Digong, na nagkukuken daw ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Biro nyo yun? So ang ginawa ng Pangulo, na nagulat ang lahat, na na-in-interview po ni Ka Tunying, nag-spread po yan sa social media, na mismo ang Pangulong Marcos Jr. Na nagsabi na negative po siya sa resulta. At doon po siya mismo na nagpakuha sa St. Luke's. Alam po natin, ang St. Luke ay kilalang hospital, under po ng DOH po yan. So dahil nandyan mga kababayan, yung mga kumuha ng dugo ni Pangulong Marcos Jr. nung nagpa-drug test dyan sa St. Luke's, ayan, narinig nyo naman siguro. Nagsalita sila na ibig sabihin 101% ang Pangulong Marcos ay negative. So, ang issue ninyo, kayong mga salot sa lipunan, Asong Kalye, 2012 po yun, matagal ng panahon. So, I don't think na gumagamit ang Pangulo that time. Or sadyan talagang gawa-gawa nyo yung mga sinasabi nyo dahil gusto nyo lang talagang sirain ang Pangulo. See? Do you think nagagawin niya? Kung ang issue nyo ay gumagamit ang Pangulo sa ngayon, nagkamali po kayo. Sapagkat, dahil sa drug test na yan, negative, means inalagaan ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pagkatao sapagkat dekada na po sinisiraan ng mga Marcoses. At yung apelyidong Marcos, inalagaan niya. Lalo't lalo na, napakabigat itong kanyang posisyon as a President of the Philippines, hindi niya po gagawin yan. Dahil nasa balikat niya, nakasulder sa kanya ang problema ng Pilipinas. So, isinusolve niya yan unti-unti kahit papano sa mga anomalya, sa mga gusot na iniwan ng mga past administration. Okay? So, do you think nagagawin ng Pangulong Marcos Jr. yan? Na mag-adik-adik? Ay sus, Maria Joseph, guni-guni nyo. Palibasa kasi gawain ng siguro ng puon nyo, binibintang nyo lang sa kanya. So, malinaw po sa ating lahat, na negative ang Pangulo. Na sana po, hintuin nyo na yan, yung mga pagkakuda-kuda nyo, kung gawain nyo, wag nyo naman ibaling sa iba. Ito pa, ang sinabi po dito, ng PDEA, paano nyo masasabi na gumagamit ng bawal na gamot ang Pangulong Marcos Jr. na sa kabila ng lahat ay license to carry ng isang baril ang Pangulo.
So, ibig sabihin, pag license to carry ka, bago ka makakuha ng lisensya, may drug test po yan, mga kababayan. So, ibig sabihin din, every year yata yan, correct me if I'm wrong, nagre-renew po yan ng kanyang lisensya to carry ng isang armas. O, di ba? So, every year yan ay nagpapakuha ng, pa-drug test. O, so, do you think, mga bes, mga Marcos loyalists, naniniwala kayo dito sa mga salot sa lipunan? Ako hindi. Dahil alam ko ang Pangulong Marcos Jr. inaalagaan niya ang kanyang pagkatao. Dahil alam niya, malaki ang responsibilidad niya bilang Pangulo ng Pilipinas na hindi niya po gagawin yan. Dahil ikakahiya niya or ikakasira niya. Hindi niya gagawin 101%. Kaya guni-guni nyo lang yan, mga salot sa lipunan, na binibintang nyo sa Pangulo. Sino ba ang nagiging mukhang adik? Si dating Digong o si Pangulong Marcos Jr.? Si Digong na nga mismo nagsasabi. Nagmamariwana siya. Why not hindi nyo po ipa-drug test yan para makita nyo? Yang mag-ama. Si Basti at saka Pulunggis. Tingnan nyo. Ha? So ibig sabihin guys, ang Pangulong Marcos Jr. is malinis ang kanyang pagkatao. Very classy. Tingnan nyo naman yung mga anak niya. Mukhang adik ba? Si Congressman Sandro Marcos, si Simon, si Benny. Sus Mariosip, laking very well-mannered at saka very classy ang kanilang pag-uugali. Kayo naman. Obvious na obvious, di ba? Yun lang dapat doon nyo babasihan. Ito si Morales, itong STL na ito, storytelling liar, sabi ni General Santiago, gawa-gawa, magaling ito na magsisinungaling. Ang dami pala tong kaso. At ito naman si Senator Bato, sa nakikita ko sa kanya, parang pinagtatanggol niya pa si Morales. Well, anyway, DDS yan, wala tayong magagawa Kaya ito si Senator Bato, I don't think na mananalo pa ito. May sa akin, in my own opinion, mga kababayan, may pagkabias to, Kung bakit nyo pinag-uusapan si Pangulong Marcos dyan, na alam nyo ang kanyang pagkatao na hindi niya gagawin. Grabe kayo. Grabe yung panghihiya nyo sa Pangulong Marcos Jr. Naaatim nyo ba yun? Iimbestigahin nyo sa ganyang klaseng mga walang katuturan? Sus Mariosip, 2012 na sinasabi nyo? My goodness. Kayo naman, gumagawa-gawa lang kayo ng mga ikakasira nyo si Pangulong Marcos Jr., very trusted person yan. 31 million ang bumoto sa kanya. Kaya walang sino man na makakapagsasabi na resign. Kayo lang Hindi mo lang mawari kung ano po ang reason o ano ang pinaglaban nyo o ano ang kasalanan ni Pangulong Marcos sa inyo. Kung bakit nagagalit kayo sa kanya. There's no legal basis, mga kababayan. Wala kayong maibuta sa Pangulo. Malinis ang kanyang pagkatao. Wala siyang inapakan na pagkatao, especially dahil napakabait, hindi marunong mang-away. Ninaway ba kayo? Yan ang hirap sa inyo Ang hirap sa inyo kasi gusto nyo bumalik sa pwesto, hunger and power. Gusto nyo iupo, yung gustong iupo na hindi naman qualified. Bagsak ang ekonomiya ng bansa pag umupo yung garutay nyo. So anyway, mga kabayan, yun lang aking masasabi dito kasi tama na. My goodness, pabayaan natin si Pangulong Marcos Jr. na magtrabaho. Napakagaling na Pangulo. Kaya niyang gampanan. Ang kanyang trabaho bilang Pangulo. Tingnan niyo ang nangyayari ngayon. Nagagawa niya. Ginawa niya number 1 fastest growth economy sa buong South Asia. Under the Marcos administration. Saan kayo makikita ang ganyan? See guys, ewan ko na lang sa mga ito. Tapos, ito naman si Senator Bato. Naku, mayroong pang fourth hearing, mga kababayan. Di kayo naloka. Third hearing ba ito? Mayroon pang kasunod. Dapat tapos na yan. Pero believe kayo kaya si Senator Chis Escudero, mga kababayan, sa mga kanyang cross-examine dito kay Morales. Talagang halatang nagsisinungaling, gawa-gawa. At saludo din po ako dito kay Senator Jinggoy Estrada. At least, talaga namang gisado ito si Morales nyo. So anyway guys, yung video na ito, yung pinapapanood natin sa inyo is itong part ng 2 minutes video na sinasabi. Para i-clear
no, sa mga sambayan ng Pilipino na malinaw negative ang Pangulo. Maraming salamat sa inyong panunood. See you guys on my next upload video. Sa part 2 nito, yung kabuuan ng gusto ng hearing dyan po sa Senado, no? Magandang araw at God bless Philippines. Bye 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 and babu.